dito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang storm surge and storm surge forecasting and warning system. Malaking bahagi o halos 60% ng mga munisipalidad at syudad sa Pilipinas ay coastal o nasa baybayin. Ang kahabaan ng baybayin sa bansa ay aabot sa 36,289 kilometers. Habang 60% rin ng kabuuang populasyon ng ating bansa ay nakatira sa coastal areas. Dahil dito, ang Pilipinas ay madalas tamaan ng bagyo na may kaakibat na malalakas na hangin na posibleng magdulot ng storm surge sa mga baybaying dagat. Ang mga komunidad at mga lugar na ilang kilometro lamang ang layo dito, ang pangunahing maaaring tamaan ng storm surge depende sa taas ng kalupaan. Kapag mas mababa ang kalupaan ay mas madali itong maapektuhan. Isa sa mga hindi malilimutang storm surge sa Pilipinas, lalo na sa Visayas, partikular sa mga pulo ng Samar at Leyte ay ang daluyong dulot ng Super Typhoon Yolanda noong 2013. Ito ay may taglay na hangin na aabot sa 235 kilometers per hour. Ang Super Typhoon Yolanda ang sinasabing isa sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na naging sanhi ng kamatayan ng hindi bababa sa 6,000 katao at karamihan sa mga nasawi nung tumama ang Super Typhoon Yolanda ay dahil sa storm surge o daluyong ng bagyo. Ngunit ano nga ba ang naging dahilan? Bakit marami ang nasawi at napinsala? Ayon sa pag-aaral, hindi naintindihan ng publiko ang ibig sabihin ng storm surge at ang maaaring maidulot na pinsala nito. Ito'y sa kabila ng sapat na impormasyon at mga paalaala mula sa pamahalaan. Kaya't ating alamin ano nga ba ang storm surge. Ang storm surge o daluyong ng bagyo ay ang abnormal na pagtaas ng level ng dagat dahil sa malakas na hangin na dulot ng bagyo. Ang taas ng daluyong ay maaaring umabot mula sa isang talampakan o mas mataas pa sa 12 talampakan gaya ng nangyari sa Super Typhoon Yolanda na umabot ng 20 feet o 7 meters. Ngunit gaano man ito kataas, ang storm surge ay lubhang mapanganib dahil sa mabilis at malakas na agos nito. Mayroong iba't ibang dahilan ng nakakaapekto sa storm surge height o taas ng daluyong. Ang meteorological parameters gaya ng sukat at lakas ng bagyo, atmospheric pressure at ang angle of approach o direksyon ng pagtama ng bagyo sa isang lugar o kalupaan. Gayon din ang pisikal na katangian ng lupa gaya ng lalim ng dagat, hugis ng baybayin at mga proteksyong natural at gawa ng tao. Ang lakas na taglay ng bagyo ang pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng storm surge. Habang lumalakas ang bagyo, mas tumataas ang storm surge. 85% ng kabuuang taas ng storm surge ay dahil sa taglay na lakas ng hangin ng bagyo. Ang mas malalakas at malalaking bagyo ay maaaring makapagdulot ng malawakang pagbaha. Makikita dito, habang ang isang bagyo ay papalakas, tumataas din ang storm surge na dulot nito. Ang epekto naman ng atmospheric pressure sa storm surge height ay kakaunti lamang kung ikukumpara sa taas na dulot ng malakas na hangin na dala ng bagyo. Dito, ang level ng dagat ay tumataas ng 1 cm sa bawat pagbaba ng 1 millibar ng atmospheric pressure. Isa pa sa mga dahilan na maaaring makaapekto sa taas ng storm surge ay ang angle of approach o ang direksyon ng pagtama ng bagyo sa lugar. Ito ay maaaring sa direksyong perpendicular, paralel o padiagonal. Halimbawa, kapag ang isang bagyo ay tatama ng paperpendikular o diretso sa baybaying dagat, mas mataas ang storm surge at mas malawak na pagbaha ang maaaring maidulot nito. Kapag ang direksyon ng bagyo ay kahalintulad o paralel sa lupa, ito ay maaaring magdulot lamang ng mas mababang storm surge dahil ang malakas na hangin ng bagyo ay nananatili lamang sa dagat. Maaari naman itong magdulot ng mas mababang pagbaha. Ang padiagonal na direksyon naman ng bagyo sa lupa ay maaari ring magdulot ng mataas na storm surge. Ngunit ang mga lugar lamang na malapit sa baybayin
ang maaaring maapektuhan nito. Ang katangian naman ng lupa o baybaying dagat ay isa ring dahilan na nakakaapekto sa taas ng storm surge. Isa na rito ay ang lalim ng dagat. Kapag mababaw at dahan-dahan ang paglalim ng dagat, mas malaki ang posibilidad na mas matataas ang storm surge na maaaring maidulot nito. Samantala, kapag mas malalim ang dagat, posibleng mas mababa ang storm surge na malilikha nito, ngunit may kaakibat itong matataas na alon. Ang natural barriers o proteksyon, gaya ng coral reefs, mangrove o bahura, ay maaari ring makapagpababa sa daluyong storm surge. Ano ang tawag sa advisory na inilalabas ng UST Pag-asa? 48 oras at 24 na oras bago ang storm surge. Letter A, storm surge water and storm surge well. Letter B, storm surge wave and storm surge alarm. Letter C, storm surge watch and storm surge warning. O letter D, storm surge weather and storm surge alert. Ang tamang sagot ay letter C, storm surge watch and storm surge warning. Kapag ang bagyo ay maaaring magdulot ng storm surge, ang DOST Pag-asa ay nagbibigay ng babala ukol sa daluyong ng bagyo. Ito ay ang storm surge warning system. Mayroong dalawang kategorya ang storm surge warning system, ang storm surge watch at ang storm surge warning. Ang storm surge watch ay inilalabas kapag may posibleng mangyaring moderate to high risk storm surge sa susunod na 48 oras. Habang ang storm surge warning ay ini-issue kapag may maaaring mangyaring high risk na storm surge sa susunod na 24 na oras. Dito, pinapayuhan din ng mga residente na nakatira sa mga baybayin at mabababang lugar na lumikas o lumipat sa matataas na lugar. Sa ilalim ng Storm Surge Watch Advisory, makikita ang pangalan ng bagyo o tropical cyclone, petsa at oras na inilabas ito, impormasyon ukol sa bagyo gaya ng lokasyon ng mata o sentro ng bagyo, lakas ng hangin na taglay nito, at ang bilis ng galaw at direksyon ng bagyo. Gayon din ang Storm Surge Watch description. Mapa ng mga lugar na maaaring maapektuhan ng storm surge, listahan ng mga probinsyang nasa mababang lugar, at ang recommended actions and precautionary measures na dapat gawin. Gaya sa Storm Surge Watch, ipinapakita rin sa Storm Surge Warning ang mga sumusunod: pangalan ng bagyo o tropical cyclone, petsa at oras na inilabas ito, impormasyon ukol sa bagyo gaya ng lokasyon ng mata o sentro ng bagyo, lakas ng hangin na taglay nito, at ang bilis at galaw at direksyon ng bagyo. Ganon din ang Storm Surge Warning description. Nakasaad din dito ang mga probinsya at munisipalidad na maaaring maapektuhan ng storm surge at ang taas nito na maaaring maranasan. Nakalagay din dito ang posibleng impact na maaaring mangyari sakaling tamaan ng storm surge at ang dapat gawing aksyon. Ang Storm Surge Watch at Storm Surge Warning ay karaniwang inilalabas at ipinapakita sa pamamagitan ng mapa at tabulated form. Gumagamit ang DOST Pag-asa ng color-coded warnings para mas mabilis maunawaan ng publiko ang mga babala. Sa ilalim ng yellow warning, posible ang storm surge na may taas na 1 hanggang 2 metro. Dito konsilado na ang anumang uri ng gawaing pandagat at pinapayuhan rin ang publiko na umiwas na lumapit o magpunta sa dalampasigan at paghandaan ng posibleng paglikas o evacuation. Sa orange warning naman, posible ang daluyong na may taas na higit sa 2 metro hanggang 3 metro. Dito ay kansilado na rin ang anumang uri ng gawaing pandagat at kailangan ng lumikas ng mga residente mula sa mabababang lugar malapit sa baybaying dagat. Sa ilalim ng red warning, 3 metro o higit pa ang inaasahang taas ng storm surge. Sa ganitong sitwasyon, hindi na dapat mag-alinlangan ang sino man na lumikas at agad na magtungo sa pinakamalapit na itinalagang evacuation center at